Good morning and welcome back. And still welcome to the Philippines before leaving this tanghali. Going back to the United States. Alright. Kami pa rin ang inyong mga kasama. President Nino. It's Weng de la Peña. And Buddy Oberas. Alright. Yung mga nangyari ho sa bayan pa rin natin. Yung mga nangyari dito at doon. Quezon City muna tayo. Meron pong dumulog sa QCPD Station 10. At luha ang dumulog. Yung isang estudyante. Hindi man lang pinahid yung luha. Ha? Hindi, talagang kitang-kita. Labas na labas yung luha niya. Napaka-dramatic. Talagang full of emotions. Because what happened was that she got intimidated. Intimidation by hold-uppers. Biro mo ha? Hold-upin ba naman siya ng 3 joke cards? Pick-up girls sa Cubao. Estudyante ha? Lalaki. Hinold up ng 3 babae. Minsan-minsan lang yan. Nakilala ang biktima na si Jesmar Alvarez, 19 anyos, taga Santa Mesa, Manila. Kwento ng biktima, naglalakad siya sa footbridge nang lapitan siya ng isa sa 3 suspect na nakilalang si Josie Cardona alias Pango at na niyayang makipag let's get it on, di ba? Ay kung saan hindi na ito nagdalawang isip at kagad namang pumayag pala. Habang nagkukan na aga-aga natin na misteryoso. Habang naghubad na si Alvarez, pumasok naman yung dalawa nakasama ni Pango, ni Cardona, at tinakot ang biktima na ipapabugbog nila ito. Parang nangyari na yan sa kondo. Bugbugin. Grave, coercion at illegal detention with matching physical injuries. Dahil sa takot ni Bong Cardona, ay kaagad nitong ibinigay sa 3 suspect yung kanyang 2,500 pesos na cash at yung kanyang relo. May pera. Pinaghahanap daw ng mga otoridad yung 3 suspect. Pero nakilala yung isa, yung si Pango. Ay, nako. That's it. Alright. Thank you. Kasama Weng, empleyado po ng gobyerno, hinold up din dyan sa Quezon City. Hindi kaya ito yun? Iba pa ito? May balita si Silvestre Rambo Labay. Rambo, kindly have it on radio. Hinold up ng dalawang armadong lalaki, ang isang SSS employee, matapos na ito'y naglakad lamang dito sa East Avenue, Barangay Piñan, Quezon City. Inilala ang biktima na dumulog sa Station 10 ng QCPD na si Carl Espalyar, 30 anyos, residente ng Eastwood sa San Isidro Rodriguez, Rizal. Sa salaysay ng biktima, kagabing 7:30 siya naglalakad sa East. Yeah. Well, President Nino's approach. Yeah, and the approach got lost. We'll get back to you, Rambo Labay. Let's go to Manila. Naagdas daw ang bangkay ng tricycle driver na nakilalang si John Mark Concepcion na isa ring miyembro ng Sputnik Gang nang ito'y matagpuan sa bahagi ng Dagupan Extension sa Tondo. Ayon sa live-in partner ni Concepcion na si Romina Peña, nawala si John Mark noong pang April 21 kung saan nagpaalam ito at bibili lamang ho ng pagkain, foods, pero hindi na ho nakabalik. Dito na humingi ng tulong si Peña sa mga barangay official na reviewin ang mga kuha sa CCTV camera na nakakabit sa kanilang lugar. Pero ang tanging nakita ni Peña sa CCTV footage ay naglalakad si John Mark kasamang isang Joel Longhair. Kahapon nga ng umaga may natanggap na report si Peña na mayroong natagpang bangkay sa nasabing lugar na may tama ng bala ng baril sa ulo. Naku, pinaghanap na ho ng mga otoridad si Joel Longhair na siyang huling kasama ni Concepcion bago ito namatay. Let's get back to Silvestre Labay. Empleyado ho ng gobyerno, hinold up sa Quezon City. Bring it on, Rambo. Dumulog sa Station 10 ng QCPD ang isang SSS employee
employee matapos ito'y hold upin ng dalawang hold-upper. Kinilala ang biktimang si Carl Espallar, 30 anyos, sa presidente ng Eastwood sa San Isidro Rodriguez Rizal. Sa salaysay ni Espallar, kagabing alas 7:30, naglalakad siya sa East Avenue, Barangay Pinyahan, lungsod ng Quezon, nang lapitan ng dalawang lalaki. Tinutukan ng patalimat sa plitang kinuha ang kanyang sling bag na may 3 wallet, ATM, 5,000 pisong cash at ibang mga mahalagang papeles. Pagkatapos ay mabilis na tumakas ang dalawang hold-upper. Nagsasagawa na ng follow-up ang mga otoridad para makilala at maaresto ang dalawang hold-upper. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558, Silvestre Labay. Tata, Clemen. Thank you very much. President Nino's President approach. DZXL Bulat Palaro. Nakuha po ng talk and text tropang texters ang unang panalo sa Game 1 ng semifinal series kontra Rain or Shine Elasto Painters sa pagpapatuloy pa rin ng 2014 PBA Commissioner's Cup. Tinalo ng texters ang Rain or Shine, score 91-85, kung saan ang una sa talk and text ang tandem ni na Jason Castro na may 16 points at si Jimmy Alapag na mayroong 15 points. Samantala, dumepensa naman si Rain or Shine coach Yeng Yao sa ginawa niyang paghampas sa import ng talk and text na si Richard Howell sa huling 17.1 seconds ng laban. Ayon kay Coach Yeng, tinawag siyang bitch ng import nang duman daw ito sa kanyang harapan sa gitna ng pagtalon niya sa mga referee dahil sa maling tawag ng mga ito. Agad naman silang inawat o naawat ng mga kanilang koponan at hindi nila makipanggulo. Subalit naman ng import na si Howell, si Coach Yeng ang siyang naunang magbitaw daw ng hindi magandang salita sa simula pa lamang ng kanilang laro. Namumuro na si Coach. Yan na. Thank you. DZXL Showbiz Balita. Lodi Showbiz. Lodi Showbiz. Lumayo ka man sa akin. Ay, nako, ang tagal kong nawala, ang tagal kong lumayo. But now I'm back. Hello, everybody. Morning. Hello, everywhere. Morning, Loli. Welcome back to me. Welcome back. Sige. Well, I had a very long journey. At kaninang umaga lang nakapag-landing yung nasakyan ko yung aeroplano. 4 lang kami pasahero doon. Oo. Hindi kami makalapag kahapon dahil may ano yon? No fly zone. I am back. I am renewed. I am refreshed. I am Loli reloaded. Maingay ngayon ang balitang nais daw pasukin ng beauty queen na si Venus Ra. Ang buhay politika. Venus Ra, politika, bagay kayo. Venus Ra, politika. Gusto niya pumasok sa basura. Dahil nga naman sa basura may pera. Sa katunayan, determinado siyang na magtapos ng kanyang master's degree ng community development sa UP. Community development? So gusto niya mag-develop ng community. Sabi ni Venus Ra, marami siyang gustong tulungan sa bayang kanyang kinalakihan. Sa Bato, Camarines Sur, at magsisimula siya sa mababang posisyon. Ay, di pwede kang maging kagawad muna. Inamin ni Venus na sobra siyang na-inspire sa mga taong tumulong sa kanya nung siya'y nagsisimula pa lamang, lalo na nung nag-aaral pa lamang siya sa koledyo. Pangarap ni Venus na ma-improve ang kanyang lugar. Hindi pala improve yung bato-bato na yan, ha? Improve nyo, gawin yung simento kasi bato-bato. Ispaltuhan nyo rin kasi bato-bato nga. Gusto niyang improve yung kanilang lugar at maibahagi sa mga kabataan ang magandang uri ng edukasyon na nararapat sa kanila. Wow!
Pangarap ko rin yan, Dinuzra. Actually, pangarap ng lahat ng mga politiko yan. Ang edukasyon. Ang ipangako ang magandang edukasyon. E di, dapat hindi sila dyan, di ba, sa politics, kundi doon sila sa DepEd. Di ba, asekto ni Sito Umali? Sa DepEd sila dapat, di ba, sa inyo, to improve the quality of education of the country. Ayan. At ngayon, pala ang dating Miss Beauty First. Miss Beauty First. Nga naman dapat. Kung beauty queen ka, beauty first talaga. Miss Universe, fourth runner-up sa kanyang travel magazine business show. Wow! Magulo, no? Magulo, ha? May magazine na business show pero gusto niya pumasok sa political show. So, good luck na yan. Lamang dyan sa iyong plano for the politics of your life. Dinuzra? It's me, Loli. Paparapapap. Loli Reloaded. Hindi gasgas, hindi umatras. Parang nasa niban ka, Loli. Ito ang balita. Magkahalong espiritu. Imaga. Pero galing Roma. Yun nga naligaw nga. Galing Roma. Tapos naka ilang araw sa ere na hindi makalanding. Ay, Dinner. Hindi na hamon. State dinner eh. Bawal. Eto na! Ang kagagaling lamang at nag-cater sa state dinner. Ay, sige naman yung itsura niya para siyang caterer. Parang anong pangalan ng catering service niyo, boss? Catering service namin. The Black Pack. Ito na. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Hindi, di ba ganun talaga yung mga caterer? Minsan may, yung uniforme mo. Pakita mo nga sa kanila. Yan. Yan, di ba? Di ba parang miyembro siya ng singing cooks? Yan. Ang ganda nyo na magdala ng tawag doon. Ang tawag doon yung serving plate ba yun? Tray, hindi nauhulog yung baso. Diba, galing. May technique ba yun? Pinag-aaralan? Buhay lahat. May training yun. May training yun, di ba? Mabuhay yung mga kuwan natin, mga nasa catering business naman ngayon. Yung papanggay ngayon. Hindi naman. Ito na po ang ating balita panghimagas Diyan na ngayong pala. umaga. Yan na pala ikaw talaga. Ito siguradong matatakam kayo rito. Dahil maganda to. Nakakatakam ang isang cake na ginawa ng isang pizza parlor sa Canada. Gumawa ang Canadian pizza chain na Boston Pizza. You know what? We have to talk in the hospitable way because we have visitors who are from the listening. US. Yes. We have the foreign press from different your friend parts of the world. Yes, your friend Barak just arrived. So because they might be listening, because they want to get the opinion also. Okay, of, this news so is they could from, understand. You are This is for all my international friends. closely monitored, Mr. Okay. Alonso. This is the hymn of the U.S. President. Yes, this is for you, Mr. President. All right. Okay, this is from Canada, and this is brought to you by Boston Pizza, the What? makers of Boston Cake. May sponsor ka na agad? Yeah. From the US also. Alam niya, this is brought to you by Boston Pizza. This is from Canada, from Canadian pizza chain Boston Pizza. They make pizza cake which has a measurement of 6 inches and full of cheese. What is cheese, Mr. President? Cheese is the food of the rats. According to Boston Pizza, the Boston cake has 5,000 calories and it is included in a Pizza Game Changer series. They thought that the customers should vote for what the company must make to improve the pizza chain products, including gas-powered pizza cutter, lockable pizza protector, and pizza cheese clippers. Diyos ko. The pizza cake has 15,000 volts, so they make the pizza cake for their birthday parties and wedding celebration. Now here is
the picture of the delicious pizza cake. That is for you, Mr. President. Here is your pizza cake. Oh, So it looks like a cake, Yes, but it's it is made of pizza inside. Yes, look, Oh, it's like very a yummy. birthday cake with Yeah. pizza. Very famous for For the It should be, Weddings it should and, be a birthday burger parties. cake for the president to love it. full of cheese. full of cheese. Yes. Yes. Cheese. Okay, that is our dessert news for today, brought to you by Mr. Yoso. Good morning and thank you all. Thank you so much. The president of the catering division, The Secret Service. secret catering, service. Secret Service. DZXL Ulat Trapiko. All right, update naman tayo sa traffic with Rambo Laba. What's going on? Sa mga wing dito sa East Avenue, no? Sa kaba ng East Avenue mula sa EDSA, tungo naman sa bahagi ng Fairview. Pinapagtas itong East Avenue, Banayad hanggang sa Mabagal. Pero pagkalampas ng stoplight sa harapan ng Census, tuloy-tuloy na. At muling babagal sa harapan ng Quezon City Hall hanggang sa Quezon City Electrical Road hanggang Pelcoa. Pero pagkalampas nito, tuloy-tuloy ito hanggang patungo naman sa bahagi ng Sandigan na Bayan. Sa kabilang linya, tuloy-tuloy pero Banayad, babagal lamang pagdating sa Electrical Road. Pero pagkalampas nito ay tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan. All right, and MOTTO Mo. Ang aking MOTTO ko or moto kasamang weng, tinatin yan kay Joby D. Guzman at si Professor Eric Sanuan at si Mark Daspark Balmores. Yan ang Manila Bulletin. Ang moto, never give up on anyone, and that includes not giving up on yourself. Okay. In Tagalog, what is it? Tagalog kasamang weng and body, huwag kang sumuko kahit na sino at kahit na anong laban. Kasama na riyan ang iyong hindi pagsuko sa iyong sarili. All right. Thank you. For the MOTTOMO, of course, we have our Code Koto. Code Koto, here we go. Code Koto para kumpleto ang umaga ninyo. In America, in America, somebody in America. Yes, of course. Yes, in America. Go ahead. In America? Kapag nawala ng kuryente, tumatawag sa power company. Sa Japan, pag nawala ng kuryente, tinetest ang fuse. Tama? Tama. Sa Pilipinas, pag nawala ng kuryente, chinecheck kung meron ba ang kapitbahay. O wala. Nasabi dito sa post ni Ate Lingling. Pero ang isa pang sabi niya, ay isa pang Koto. Sabi niya ay my attitude is based on how you treat me. Oh, sa Tagalog. Sa Tagalog, kasamang weng buddy. Ang aking ugali ay base kung paano mo ako ilibre. Oh, tama, di ba? Tama. My attitude is based on how you treat me. Tama lang naman. Dahil pag nilibre ka na, napakabait mo na. Ayan. Tama. Thank you. Thank you very much. Thank you for coming. And thank you, come again. Well, I will come back. I shall return. Yan, kasamang weng at buddy. Kasama mo sa kabahan ng East Avenue, Silvestre. Labay, tatap, our event. Thank you so much. And
So, paano na yan? We're going. Sarap siguro sumakay ng aeroplano na yun, no? Naman, Oo, pare. tawag nun, Air Force One. Oo. Walang ubos ang fuel, no? Oh, busong fuel. Alright. Thank you. Dire-diretso na ako kami, ano? Paano? Dire-diretso mga naglalagablab na mga balitang. Tatatang. Tatak. Ayos Aramen, yung ano drum nyo? mo, Napakinggan. Sending off, ha? Dito sa DZXL 558. Eh, pong parang pangkat ko nga yan, pero may drum nga lang. Eh, umaga po ng Martes, April 29, 2014. Yan. Tama nyo sa Servisyo Publico, Joe. From the city of Zambo, Joe. Alias Primo Hermano Weng de la Peña. And from the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Opera. At kami ho ay Tatak RMN. Naglalagablag sa 558. Sumainyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablag dito lamang sa unang pihin DZXL 558, ang bagong kasama mo. Hey girls,